kung hindi sila nag-imbestiga doon sa banta sa mga Duterte, dalawa lang yan. Tinignan nila, tapos nakita nilang meron, kaya hindi nila sinasabing chinek nila, or hindi talaga nila chinek ng sadya dahil alam nilang meron. Diba? Or wala silang pake. Nabulgar ba na bias or hindi makatarungan ang panig or sa authorities ng gobyerno? Kasi nababanggit na itong mga banta kay Vice President Sara Duterte. Pero ang isa tanong, nagkaroon ba ng matinding investigasyon din or ginawang effort ang NBI kagaya ng effort na ginawa nila na pagkukusa kasi wala namang complaint mula sa offended party, sila lang yung nagkusa. Bakit dito sa panig ng pangalawang pangulo, kahit na sabihin natin kung hindi man makipag-cooperate kasi pinagdududahan na yung mga ahensya ng gobyerno, bakit hindi na lang nagkusa din? So naisiwalat din ba dito, attorney, yung ganong senaryo sa kasalukuyan ng ating gobyerno? Hindi ko lang napanood ng buo, no? Yung day 2 and day 3 sa haba. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang walang kinumpirma ba ng NBI na hindi sila nag-imbestiga doon sa threat sa na yung banta sa buhay naman ni Vice President Sara Ang at nabanggit lang ng kasi, pamilya niya. oo, ang nabanggit lang kasi meron daw pero hindi na, hindi na nagkaroon ng follow-up question eh. Pero pagpalagay natin na kung hindi man makipag-ugnayan kasi magdadalag isip kung pagbabasahin mo yung closing remarks, nandun na talaga yung parang tinanggal yung kanyang proteksyon, yung kanyang mga security, nalalaman na ang kung saan siya papunta, meron ng nagpo-profiling. So kumbaga nawala na siya ng pag-asa siguro, no, na maniwala pa, pero still like kagaya doon sa pagkukusa, yun yung question eh. Mas more doon sa pagkukusa nila na kahit hindi sila yung offended party, inimbisigahan ko ito kahit na base lang sa mga statement yung mga pahayag at umusad yung kaso, attorney. Mm. Sa akin ang take away ko diyan is kung hindi sila nag-imbestiga doon sa banta sa mga Duterte, dalawa lang yan. Tinignan nila, tapos nakita nilang meron, kaya hindi nila sinasabing chinek nila, or hindi talaga nila chinek ng sadya dahil alam nilang meron. Diba? Or wala silang pake. So either kahit anong option ang piliin mo, meron talagang kakulangan yung mga otoridad at kakulangan sa pag-imbestiga at saka sa fairness in the investigation. Opo. Doon naman po sa hindi mismo yung offended party ang complainant. Usual po ba ito? Kasi sa pagkakaalam ko, parang ganito rin yung naging puna sa unang bahagi ng kanilang pag-iimbestiga nung sinubmit nila. Tapos biglang naaprubahan naman daw. Meron silang explanation doon kasi hinugot lang mula sa mga payag, video statement, video statement yung kay Marcos Jr., speech yata yung kay Romualdez. Pwede ba yun? Bakit hindi mismong sinumpaang salaysay? Kasi alam naman natin, yung mga senador nga na na-offend, nagfa-file din ng cyber libel. Bakit hindi kaya sila nag-file na lang mismo at NBI yung naging complainant? Parang may taga-reklamo sila kahit na sila yung sinasabing na-offend doon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, attorney. Totoo yun. Hindi sila, yun ang napanood ko ata yun na sinabi ni Kalilong na wala siyang personal knowledge na nag-file ng complaints itong si BBM, si Lisa Marcos or si Martin Romualdez. Hindi ko lang matandaan kung requirement ito
para magkaroon ng ganitong klaseng krimen na sabihin ng mga tinarget nung quote-unquote grave threat na na-threaten sila. Pero malaking bagay yan kasi sa ordinaryong kaso, hindi naman uusad ang isang complaint kung yung offended party ay hindi magrereklamo. Kasi ibig sabihin, di ba, hindi siya na-threaten, di ba? Or hindi niya sineryoso yung threat. So magandang i-emphasize yan kasi nagpapatunay na kahit yung mga pinangalanan ni VP Sara, sila mismo, hindi nila sineryoso yung di umanong banta sa buhay nila. Opo, dito naman tayo sa mas mahalaga din, yung sa unang tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilinaw, pag-question kung ito ba ay legal opinion lang or ano na, paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 70 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga wala namang tumutol sa mga senador whether majority or minority na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict kasi halos inaraw-araw nila yan eh, 'di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato, tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanib sa majority, ipapakulong din sila. So, doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero, yun nga, as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So, medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka, one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay
kaya nilang makakuha ng 16 votes sa, yun nga, yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Chis Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, attorney? Well, posible yun. And baka yun nga yung prayer ng petitioners doon sa kaso na yon. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Pero hindi rin po ba, kasi parang alam na nila eh. Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader, nangyari itong lahat yata within same day, na after na merong mahalal bilang bagong pinuno nila, or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time, no, nagkaroon ng lumipat na ata si Joel Villanueva, ay yung pagbago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So
kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian. Kaya meron ng nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senator Win nung lumipat na si Senador Chis Escudero, kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago, lalo na sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganong kaaga plinano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Cheese appears fair and he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Pero again, hindi pa para sa akin itong article na itong Article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta. Pero na article isa ng pa sa prosecution. So hindi pa ganun ka high stakes ito. Opo, may singit ko lang. Maaari bang halimbawa kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or after SONA, maaari silang or during SONA, pwede pa bang mabago yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na, kasi may 13 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbutuhan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney? If ever man na wala pang desisyon ang Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 30 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, inapprove daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win eh. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nila yung impeachment rules, nung 13 na sila, inapprove yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang position nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita nyo po ba na medyo mangangamote si Senador Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung pag-preside, attorney, ano nakikita nyo po? Oo kasi medyo unfair to have unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman, napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian eh. Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya mag-preside sa impeachment court. Yun nga eh. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung ganon? Opo. Tingin ko masyado masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, 'di ba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino eh. So kung impeachment manager si Chis Escudero, tapos ang Senate President
So ang magpe-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Cheese Escudero bilang impeachment manager, di wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer. Pero So, ang oo. optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon, nakaupo si Senator Gatchalian, di siya nagsasalita. 'Di ba? Tapos si Senator Cheese Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least, kapag ganun yung setup, i-refer niya pagka legal yung tanong, edi may role si Senator, yung Senate President, Pwede may rin. actual role. Pero sa 'Di tingin ba? ko parang either way mas pangit yung optics lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon kasi ay ganyan pala, bakit inaasa, bakit hindi na lang si ano na lang ang gawin nilang Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita niyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari? Um, Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Hindi, ako, Admar, sa, di ba, nakakailang taon na ba tayo? Pang-apat na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak at itutulak nila. Kaya pagka ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, di ba? Wag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas, yung konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. Kaya, ayun. Yun ang Attorney. pananaw ko dyan. Opo, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong 10 oras ng gabi sa ulitin. Ingat po kayo. Maraming salamat, Admar. Thank you. Maraming salamat sa Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner ng Panelo Law Office, hinggil nga po sa impeachment trial sa nakalipas na 3 araw po laban kay Vice President Sara Duterte.